Ang musika sa loob ng ballroom ay masaya at puno ng buhay. Ngunit para kay Lorna, ang lahat ng ito ay parang isang malabong panaginip. Suot ang isang lumang bestida na pilit niyang pinaganda para sa okasyong ito. Nakatayo siya sa gilid hawak ang isang basong juice habang pinapanood ang kanyang asawa si Gabriel na nasa gitna ng entablado. 12 taon na ang nakalilipas ang entabladong ito ay isang maliit na garahe lamang sa San Fernando. Si Gabriel noon ay isang driver ng sirang truck at si Lorna ang nagpapatakbo ng lahat mula sa paglista ng bawat biyahe sa kanyang maliit na notebook hanggang sa paglalakad sa init ng araw para makipagnegosasyon sa mga kliyente. Lahat ng kinita nila itinabi niya para sa Soriano Logistics. At ngayon, anunsyo ni Gabriel sa mikropono, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Gusto kong ipakilala ang babaeng naging susi ng ating tagumpay, ang ating CFO, Vanessa. Umakyat ang isang magandang babae, nakasuot ng mamahaling gown at tumabi kay Gabriel. Tiningnan sila ng mga tao nang may paghanga. Ngumiti si Gabriel kay Vanessa, isang ngiting hindi na nakita ni Lorna sa loob ng mahabang panahon. Biglang bumaba si Gabriel sa entablado at lumapit sa kinaroroonan ni Lorna. Ang tibok ng puso ni Lorna ay mabilis umaasang hahawakan siya ng asawa at isasama sa entablado. Ngunit nang makalapit si Gabriel ang ngiti nito, ay napalitan ng isang malamig at matalim na tingin. Inilabas ni Gabriel ang isang makapal na envelope at inilapag ito sa mesa sa harap ni Lorna. Lorna, hindi ka naman talaga naging parte ng tagumpay ko. Wika ni Gabriel sa mahinang boses sapat lang para marinig nilang dalawa. Isa ka lang empleyadong kailangan kong bayaran para makaalis ka na sa buhay ko. Parang tinamaan ng kidlat si Lorna. Gabriel, anong sinasabi mo? Ako ang naghirap para sa kumpanyang ito. Dati yun, sagot ni Gabriel habang hinihila ang singsing mula sa kanyang daliri. Ngayon, ikaw ay sagabal. Pirmahan mo na ang annulment papers at ang quitclaim. May perang kapalit para makapagsimula ka ng maliit na negosyo sa malayo. Nang inginig ang mga kamay ni Lorna, ang singsing na ibinigay ni Gabriel noong sila ay nagsisimula pa lang ay tinanggal nito ng walang pag-aalinlangan. Bago pa man makapagsalita si Lorna, lumayo na ang asawa at bumalik sa tabi ni Vanessa, na ngayon ay tinitingnan siya ng may pangungutya. Sa gitna ng mga nagtatawa ng bisita, pakiramdam ni Lorna ay naglaho ang lahat ng kanyang pinagsikapan. Kinuha niya ang envelope at binuksan ito. Hindi lamang annulment papers ang naroon. Sa ilalim ng mga dokumento, may nakita siyang mga demand letter mula sa isang bangko. Nanlaki ang kanyang mga mata. Utang. Napakaraming utang na nakapangalan sa kanya. Pabalik-balik niyang binasa ang mga papel, mga personal na garantiya, mga pautang para sa mga truck na hindi niya alam na binili. Ngunit ang mas masakit sa bawat dokumento naroon ang kanyang pirma. Isang pirma na hindi niya kailanman isinulat. Hindi ito maaari. Bulong ni Lorna ang boses ay pabulong, ngunit puno ng poot. Lumingon siya sa pintuan ng ballroom at nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Andres, na mabilis na lumalabas umiiwas sa kanyang tingin. Mabilis na hinabol ni Lorna si Andres, palabas ng hotel ballroom. Ang malamig na hangin sa labas ay hindi sapat para palamigin ang apoy na bumubulaklak sa kanyang dibdib. Nang maabutan niya ang kapatid sa parking lot, pilit itong naglalakad patungo sa isang mamahaling sasakyan na hindi man lang niya pagmamayari. Andres, tumigil ka, sigaw ni Lorna. Huminto si Andres at dahan-dahang humarap. Ang kanyang muka na dati puno ng pagsusumamo kapag humihingi ng tulong para sa kanilang ina, ay bakas na ngayon ang pagod at takot. Hindi siya nakatingin sa mga mata ng kanyang ate.
Ate, umuwi ka na lang. Huwag ka nang makialam sa mga papeles na yan. Boses na nanginginig ang sa kapatid. Anong wag makialam? Mabilis na kinuha ni Lorna ang mga dokumentong galing sa envelope. Ang kanyang kamay ay nanghinginig dahil sa galit at pagtataka. Tingnan mo to, Andres Sampu. 23 milyong piso. Utang sa bangko na nakapangalan sa akin. Hindi ako kailanman lumapit sa bangko para mangutang ng ganito kalaking halaga. At ang pirma, bakit ang pirma ko ang nandito? Humarap si Andres sa kanya. Pumatak ang isang luha mula sa kanyang mata. Binayaran ako ni Gabriel, ate. Sabi niya para daw sa operasyon ni inay. Sabi niya tutulungan niya tayo, pero kailangan ko lang pumirma sa mga yon. Sabi niya ako raw ang magiging katiwala ng kumpanya kapag wala ka na. Katiwala? Parang tinusok ng libong karayom ang puso ni Lorna. Ibinalot mo ako sa utang para sa pera ni Gabriel. Ang pera ng taong nagtataboy sa akin na yon? Kailangan ko ang pera, ate Baon. Ako sa utang sa sugal. At ang nanay natin, kailangan ng pampagamot. Sigaw ni Andres, sinubukang ikatarungan ang kanyang ginawa. Ngunit alam ni Lorna ang katotohanan, ang nanay nila ay matagal nang gumaling at ang bisyo ni Andres ang tunay na kumakain sa kanya. Umalis si Andres sakay ng sasakyan, iniwan si Lorna sa gitna ng dilim. Ang bawat hakbang pabalik sa loob ng hotel ay mabigat. Ang mga guards sa pinto ay hindi na siya kinikilala. Ang mga kapitbahay at dating mga empleyado na nakakita sa kanya ay nagbubulungan. Ang hiya, ang matinding hiya na dulot ng pagtataboy ni Gabriel ay wala pa sa kalahati ng bigat ng utang na unti-unting pumapatay sa kanyang kinabukasan. Pagbalik niya sa mesa, nakita niya si Gabriel na nakikipagtawanan kay Vanessa. Lumapit si Lorna hindi na bilang asawang nagmamakaawa, kundi bilang isang babaeng nagniningas ang kalooban. Gabriel, tawag niya. Tumingin si Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Ano pa, Lorna? Hindi ba malinaw ang usapan natin? Malinaw na malinaw, sagot ni Lorna. Ang boses ay naging kalmado, ngunit may diin. Ang annulment pipirmahan ko. Pero ang mga utang na ito, hindi ko ito babayaran. At sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung paano mo binuo ang imperyong ito gamit ang pirma ng iba. Tumawa ng malakas si Gabriel. Sino ang maniniwala sa'yo, isang tindera ng kanin na walang alam sa batas? Wala akong alam sa batas, Gabriel, sagot ni Lorna, habang tinitigan ng diretsyo ang mga mata ng asawa. Pero alam ko ang bawat sentimong pumasok sa kumpanyang ito sa loob ng 20 taon. At lahat na niyon, nakasulat sa notebook ko. Nanlaki ang mata ni Gabriel. Alam niyang ang notebook na yon ay hindi lang basta talaan. Ito ang hawak na susi sa bawat transaksyong ilegal na ginawa niya simula pa noong nagsisimula sila. Nag-iba ang timpla ng mukha ni Gabriel. Ang kaninang mapang-asar na ngiti ay napalitan ng isang bakas ng kaba, bagaman pinilit niya itong itago sa likod ng kanyang maskara ng kayabangan. Tumingin siya kay Vanessa na ngayon ay nakatingin din ng may pagtataka sa tensyong namumuo sa pagitan nila. Notebook? Ulit ni Gabriel, bahagyang napatawa ng pilit. Lorna, baka kung ano-ano na ang iniisip mo. Sira na ang ulo mo dahil sa stress. Vanessa, tawagin mo ang security. Ipa-escort mo palabas ang babaeng ito bago siya magwala. Hindi na tinag si Lorna. Tiningnan niya si Vanessa, ang babaeng itinuring niyang protege, noong nagsisimula pa lamang ito bilang sekretarya, bago ito unti-unting umakyat sa posisyon bilang CFO. Vanessa, akala mo ba ay ligtas ka sa bawat kontratang pinirmahan mo? Ginamit niyo ang pangalan ko bilang front. Kapag gumuho ang Soriano Logistics, ikaw ang unang babagsak bago si Gabriel. Namutla si Vanessa. Ang kanyang kamay na hawak ang baso ng wine ay bahagyang nanginig.
Huwag kang maniwala sa kanya, Gabriel. Delusional lang siya. Hindi ako delusional. Malamig na sagot ni Lorna. At hindi ko na kailangang mag-eksena rito. Pero tandaan nyo, ang bawat desisyon nyo ngayong gabi ay magiging mitsa ng katapusan nyo. Tumalikod si Lorna. Habang naglalakad siya palabas ng ballroom, ramdam niya ang mga mata ng mga bisita na nakatutok sa kanya. Ang hiya ay naroon pa rin, ngunit ang kanyang mga binti ay matatag na. Alam niyang kung mananatili siya roon, magmumukha lang siyang talunan. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang mahanap ang notebook. Pag-uwi niya sa bahay na dati nilang pinagsaluhan, ang bahay na unti-unti na niyang ipinapamigay, dahil sa utos ni Gabriel, nalilipat na sila, binuksan niya ang isang lumang cabinet sa ilalim ng hagdan. Doon sa ilalim ng mga makakapal na alikabok, kinuha niya ang isang maliit at kupas na leather notebook. Hindi ito basta notebook. Ito ang black book na mga transaksyon nila ni Gabriel noon. Bawat kargamento ng gulay, bawat bayad sa gasolina, at ang mga sikretong ruta na ginamit nila para makaiwas sa malalaking buwis bago pa sila naging malaki, lahat ay nakasulat doon. Ngunit pagbukas niya ng mga pahina, ang kanyang dugo ay nanlamig. May mga pahinang punit. Ang mga pahina mula sa mga taon, kung kailan nagsimulang maging malinis ang papeles ng kumpanya, ay wala na. Napaupo si Lorna sa sahig. Ang kanyang sariling kapatid si Andres ang huling humiram ng notebook na iyon para raw tignan ang mga lumang records noong nakaraang buwan. Andres, bulong ni Lorna, ang pagtataksil ng kapatid ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pag-alis ng tanging sandata ni Lorna. Pilit na kinuha ni Andres ang ebidensya para linisin ang landas ni Gabriel para siguraduhing wala ng hawak na bala ang kanyang ate. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang teleponyo ni Lorna ay biglang tumunog. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ate, huwag mo nang ituloy. Patawarin mo ako, pero ibinigay ko na kay Gabriel ang lahat ng kailangan niya. Wala ka ng laban. Hindi sumagot si Lorna. Sa halip, hinawakan niya ng mahigpit ang notebook. Hindi alam ni Andres na may isang pahina na hindi niya nakita, isang lumang resibo na naipit sa cover ng notebook na nagpapatunay sa unang transaksyong ilegal na nagpundo sa unang truck ni Gabriel. Ang unang kasalanan. Ang pundasyong unti-unting guguho. Ang mensahe ni Andres ay parang isang talim na dumaan sa puso ni Lorna. Imbes na sumagot, ibinaba niya ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga bituing hindi na niya maabot. Ang kapatid na kanyang itinaguyod, ang kapatid na kanyang pinakain at pinag-aral, gamit ang pawis na sana, ay para sa kanyang sariling anak, ay siya pang naging katuwang sa pagbabaon sa kanya sa hukay. Hindi matanggap ni Lorna ang sakit. Sa bawat paghikbi pumapasok sa kanyang isip ang mga alaala si Andres nung maliit pa. Ang bawat hirap na dinaanan nila at ang paninindigan niya sa harap ng asawang mapang-abuso para lamang maprotektahan ang pamilya. Lahat ng sakripisyong yon binura ng isang pirma. Kinabukasan, hindi nagpakita si Lorna sa opisina. Alam niyang kung pupunta siya roon, haharangin siya ng mga security at ipapahiya sa harap ng maraming tao. Sa halip, nagtungo siya sa barangay hall. Hindi para humingi ng tulong sa batas, kundi para makakuha ng kopya ng mga dokumentong legal na kailangan niyang suriin. Sa gitna ng paghihintay, isang boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Lorna, ika ba yan? Paglingon niya naroon ang kanyang matalik na kaibigang si Mang Berting, ang pinakamatandang driver sa Soriano Logistics na kasama nilang nagsimula noon. Halos pumutok ang puso ni Lorna sa hiya. Ayaw niyang makita siya ng sinuman sa ganitong estado. Mang Berting, kayo pala. Pilit niyang pinatag ang boses. Balita namin pinapaalis ka na ni Gabriel.
At bakit pati si Andres ay nakikipagkutsaba na sa mga taong yun? Tanong ng matanda bakas sa mukha nito ang labis na galit at awa. Lorna, hindi kami naniniwala sa mga sinasabi nila. Alam namin kung sino ang tunay na may-ari ng kumpanyang yan. Mang Berting, wala na akong laban. Ninakaw na nila ang lahat. Sagot ni Lorna habang unti-unting namumuo ang luha. Hindi lahat, sagot ni Mang Berting sabay abot ng isang maliit na sobre. Nung sinimulan ni Gabriel ang paglilinis ng mga pepe o records, marami sa aming mga driver ang natakot. Alam naming may ginagawa silang hindi tama. Nakipagkita si Andres sa amin, pilit kaming pinapirma ng mga pekeng logbook. Pero hindi lahat ay pumirma, Lorna. Pinuksan ni Lorna ang sobre. Sa loob nito ay mga kopya ng orihinal na logbook ng mga driver na pirmado ng bawat isa sa kanila na nagpapatunay na ang mga rutang ipinasa ni Gabriel sa gobyerno ay puro peke. Bakit niyo itinatago ito? Tanong ni Lorna. Dahil alam naming darating ang araw na ito, sagot ni Mang Berting. Lorna, hindi ka namin ipagpapalit sa mga taong gagamitin lang kami bilang panakip-butas sa kanilang krimen. Ang tanong, handa ka na bang lumaban? Tumingin si Lorna sa hawak niyang mga papeles. Ang sakit ng pagkanulo ni Andres ay hindi nawala. Ngunit napalitan ito ng isang matibay na determinasyon. Kung ang sarili niyang dugo ang nagtaksil sa kanya, wala na siyang dapat pang pangambahan. Ang kanyang pagmamahal sa pamilya ay napalitan ng paninindigan para sa hustisya. Hindi na siya ang Lorna na nagtatago sa ilalim ng anino ni Gabriel. Ngayon siya ay isang babaeng may dalang armas ang katotohanan. Handa na ako, Mang Berting, bulong ni Lorna. At sisiguraduhin kong hindi lang ang kumpanya ang babagsak. Lahat ng taong nagtakwil sa akin magbabayad. Habang naglalakad palayo si Mang Berting, kinuha ni Lorna ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Andres. Andres, boses ni Lorna nang sumagot ang kapatid. Salamat sa pagturo sa akin ng landas na kailangan kong tahakin. Pero tandaan mo, simula sa sandaling ito, hindi mo na ako kapatid. At kung anuman ang kahihinatnan mo dahil sa ginawa mo kay Gabriel, hindi na ako ang magliligtas sa iyo. Ibinaba niya ang telepono. Ang susunod na hakbang ay hindi na para sa kapayapaan, kundi para sa paghihigante. Ang bawat hakbang ni Lorna Powie ay parang paglalakad sa isang minahan. Ang kanyang isip ay hindi tumitigil sa pag-ikot. Alam niyang ang mga logbook na ibinigay ni Mang Berting ay isang malakas na sandata, ngunit hindi sapat ang mga iyon para hatakin pababa si Gabriel. Kailangan niya ng smoking gun, isang ebidensya na direktang magdudugtong sa mga pekeng kontrata at sa personal na account ni Gabriel. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng isang nakabukas na pinto. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Hindi siya nag-iwan ng pinto na nakabukas. Pagpasok niya sa sala, nagkalat ang mga gamit. Ang mga litrato nila ni Gabriel noong nagsisimula pa lang sila ang mga diploma ni Andres, ang bawat piraso ng alaala ay nakakalat sa sahig. May mga taong pumasok. Hindi magnanakaw, hinalungkat nila ang mga gamit niya. Hinahanap niyo ba ito? Isang boses ang narinig niya mula sa kusina. Lumalabas si Vanessa. May hawak na isang basong tubig habang nakatingin ng mapanuri sa paligid. Lorna, sayang ang pagod mo. Alam ni Gabriel na marami kang itinatago. Akala mo ba ay hindi namin alam ang tungkol sa mga lumang notebook mo? Vanessa, sagot ni Lorna, pinanatili ang kalmado niyang boses kahit na ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang mga braso. Ang pagpasok mo rito nang walang paalam ay isang krimen. Gusto mo bang magsimula tayo sa police station? Tumawa si Vanessa, isang tawang puno ng pangungutya. Police, Lorna, nasa atin ang batas.
Nasa atin ang pera. Sa tingin mo ba ay may makikinig sa'yo ang kapatid mo na nga ang nagpatunay na ikaw ang nag-utos sa kanya na mag-forge ng mga pirma para pagtakpan ang mga utang mo? Nanlamig si Lorna. Sinungaling? Sinungaling? O hindi yan ang ilalabas namin sa mga pahayagan bukas? Pagpapatuloy ni Vanessa. Umalis ka na sa bahay na ito. Pag-aari na ito ng kumpanya. Wala ka ng karapatan dito. Habang palabas si Vanessa, hindi napansin nito ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa kanyang bag, isang flash drive. Mabilis itong pinulot ni Lorna nang makalabas si Vanessa. Nang maikabit ni Lorna ang flash drive sa kanyang lumang laptop, pumukas ang mga file. Mga video files. Hindi lang basta videos. Mga recording mula sa mga nakatagong CCTV sa loob ng opisina ni Gabriel na tila kinuha ni Vanessa para magsilbing insurance policy kung sakaling magtaksil din sa kanya si Gabriel. Naroon ang usapan ni na Gabriel at Andres. Naroon ang pag-amin ni Gabriel kung paano niya niluto ang mga libro ng accounting. Ang pagmamataas ni Vanessa ang naging mitsa ng kanyang pagkakamali. Ang insurance policy na para sana sa sarili niya ay naging susi para mabuksan ang pintuan ng hustisya para kay Lorna. Sa screen, nakita ni Lorna ang isang eksena si Gabriel, hawak ang isang dokumento habang kinakausap si Andres. Kapag pumirma ang kapatid mo sa quitclaim, wala na siyang laban. Siya ang babagsak. Hindi tayo wika ni Gabriel sa video. Napaupo si Lorna. Ang bigat ng loob niya ay napalitan ng isang mapait na ngiti. Ang mga taong nag-aakalang sila ang nagmamay-ari ng tadhana ay siya palang naghuhukay ng sarili nilang libingan. Hindi na siya umiiyak. Hindi na siya natatakot. Nayon, ang sakit ng nakaraan ay naging gasolina. Kinuha ni Lorna ang isang bag. Inilagay ang lahat ng ebidensya, ang mga notebook at ang flash drive. Hindi ito katapusan, Gabriel. Bulong ni Lorna sa dilim ng bahay. Ito ang simula ng pagbabayad nyo. Sa kabila ng bintana, nakita niya ang mga ilaw ng paparating na sasakyan ng mga pulis na tinawag ni Vanessa para palayasin siya. Pero sa halip na tumakbo, kinuha ni Lorna ang kanyang jacket. Alam niya ang kanyang gagawin. Hindi siya aalis dahil sa takot. Aalis siya dahil handa na siyang magpakita ng ebidensya sa mga otoridad na hindi pa nabibili ng Soriano Logistics. Ang bawat segundong lumilipas ay mahalaga. Habang humaharurot ang mga sasakyan ng mga pulis patungo sa kanyang tinitirhan, dumaan si Lorna sa likod na pinto ng bahay patungo sa mga eskinita ng San Fernando. Hindi siya pupunta sa mga pulis sa barangay na malapit kay Gabriel. Alam niyang hawak na ng asawa ang mga opisyal doon. Ang destinasyon niya ay ang opisina ng NBI, National Bureau of Investigation sa kabilang bayan. Sa loob ng taxi, pabalik-balik niyang tinitingnan ang flash drive. Ang bawat video sa loob nito ay isang piraso ng puzzle na bumubuo sa krimen ni Gabriel. Ngunit alam ni Lorna, hindi sapat na ilabas lang ito ng basta-basta. Kailangan niya ng timing. Manong pakibaba po ako sa kanto ng simbahan, utos niya sa driver. Pagbaba niya, naglakad siya sa gitna ng kadiliman. Sa ilalim ng bawat streetlight, pakiramdam niya ay may nakamasid. Ang takot ay nandyan, ngunit ang galit na nag-aalab sa kanyang puso ay mas matimbang. Naisip niya ang mga taon ng pagtitiis, ang mga gabi na kumakain siya ng tuyo, para lang makabili ng pyesa ng truck, ang mga oras na pinagtatawanan siya ng ibang mga mayayaman dahil sa kanyang suot ang lahat ng pagpapaubaya niya para lamang maayos ang pamilya. Gabriel, lahat ng binaliwala mo ngayon ang maniningil sa iyo, bulong niya sa sarili.
Pagdating niya sa isang maliit na internet cafe, nag-upload siya ng kopya ng mga files sa cloud storage. Hindi niya ito ilalabas ngayon. Ihihintay niya ang annual board meeting ng Soriano Logistics sa susunod na linggo. Doon sa harap ng mga investors, sa harap ng media na inimbitahan mismo ni Gabriel para sa kanyang grand reveal, doon magaganap ang pagpagsak. Habang nagtatrabaho, nakatanggap siya ng tawag mula kay Vanessa. Hindi niya ito sana sasagutin. Ngunit naisip niyang ito ang pagkakataong makita kung gaano na sila kakaba. Lorna, nasaan ka? Boses ni Vanessa sa kabilang linya, hindi maitago ang panic. Nasaan ang flash drive? Alam kong ikaw ang kumuha. Anong flash drive, Vanessa? Sagot ni Lorna na may kasamang sarkastikong tawa. Baka naiwan mo sa upuan mo habang abala ka sa pagpaplano kung paano ako uubusin. Ibalik mo yun kung hindi sisiguraduhin kung hindi ka na makakalabas ng syudad, sigaw ni Vanessa. Salamat sa babala, Vanessa. Pero sa ngayon, mas dapat mong alalahanin ang iyong sarili. Sabi nga nila, ang taong nagbabanta siya ang mas natatakot. Ibinaba ni Lorna ang telepono bago pa man makasagot ang babae. Lumabas siya ng internet cafe at nagtungo sa isang maliit na apartment na pagmamayari ng isa sa mga pinagkakatiwalaan driver ni Mang Berting. Doon sa ilalim ng mga anino, sinimulan niyang ayusin ang kanyang talahanayan. Hindi na siya ang Lorna na marunong lang maglista ng kargamento. Siya na ang babaeng naghahanda ng kaso laban sa isang dambuhala. Sa mga sumunod na araw, naging multo si Lorna. Hindi siya nagpakita sa kahit sino. Pero sa bawat kilos ni Gabriel, ramdam nito ang presensya niya. May mga maling dokumentong dumarating sa opisina, may mga tawag na nagtatanong tungkol sa mga peking logbook. Ang bawat galaw ni Gabriel ay nagiging maingat, nagiging paranoid. At sa bawat gabing hindi makatulog si Gabriel dahil sa takot si Lorna, naman ay mahimbing na nagpapahinga, hindi dahil sa kawalan ng pakialam, kundi dahil alam niyang sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang hukay na kanilang kinakalabasan. Ang silong ng kadiliman ang naging kakampi ni Lorna. Dito, malayo sa mga mata ng mga tao, ang dating tinderang sinuwerte ay nagaanyong isang strategist na handang sumira ng isang imperyo. Habang unti-unting nabubuo ang plano ni Lorna, sa kabilang banda, unti-unti namang nilalamon ng paranoia ang Soriano Logistics. Si Gabriel, na dating mayabang at kampante, ay hindi na makapokus sa kanyang mga negosasyon. Bawat tawag sa telepono ay tinitingnan niya ng may pag-aalinlangan at ang bawat empleyado ay pinaghihinalaan niyang espiya ni Lorna. Si Vanessa sa kabilang banda ay hindi mapakali. Alam niyang kung mahanap ni Lorna ang flash drive katapusan na nila. Ang akala nilang tanga at mangmang na si Lorna ay nagpapakita ng talino at diskarte na hindi nila inaasahan. Gabriel, kailangan nating gawin ang lahat para patahimikin siya. Suhestiyon ni Vanessa habang naglalakad sila sa loob ng opisina. Baka may mga kopya siya ng files. Hindi pwedeng basta na lang natin siya hintayin. Anong gusto mong gawin ko? Vanessa, patayin siya? Sagot ni Gabriel nang may halong iritasyon. Hindi tayo kriminal. Gusto ko lang na mawala siya sa landas natin nang hindi tayo nadadamay. Masyado kang malinis, Gabriel, pero tandaan mo, kapag bumagsak ang kumpanya, pareho tayong matatapos, mariing sagot ni Vanessa. Sa gitna ng tensyon, nakatanggap ng tawag si Vanessa mula sa isang source. Miss Vanessa, nakita namin si Lorna sa isang apartment sa labas ng syudad. Mag-isa lang siya. Napangiti si Vanessa. Isang ngiting mapanganib. Good. Dalhin niyo siya sa akin. Hindi siya dapat makarating sa board meeting sa susunod na linggo. Ang akala ni Vanessa ay ang apartment na tinutuluyan ni Lorna ay isang pugad ng takot.
Ngunit ang hindi niya alam, ang apartment na iyon ay isang bitag. Inasahan na ni Lorna na susubukan siyang hanapin ng mga tauhan ni Vanessa. Sinadya niyang mag-iwan ng bakas, isang lumang resibo na may address ng apartment na iyon na alam niyang mahahanap ng mga tauhan ni Vanessa. Habang naghihintay si Lorna sa loob ng apartment, naririnig niya ang mga yabag ng mga lalaking papalapit sa pinto. Handa na siya. Hawak niya ang kanyang telepono, naka-record ang bawat pag-uusap. Pog. Bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang lalaki na mukhang mga upahang tauhan. Lorna Dela Cruz, sumama ka sa amin. May gustong kumausap sa'yo. Hindi natakot si Lorna. Tumayo siya ng tuwid. Alam ko kung sino ang nagpadala sa inyo. Pero bago niyo ako dalhin, tingnan niyo ang nasa ilalim ng mesa. Nilingon ng mga lalaki ang mesa. Doon may nakapatong na isang folder at isang laptop na nakaset up para mag-livestream sa isang Facebook group ng mga driver ng Soriano Logistics. Kung hindi ako makakapag-update sa loob ng 10 minuto, ang lahat ng files na ito ay automatic na maipopost sa internet at sa lahat ng media outlets. Seryosong sabi ni Lorna. Gustong-gusto niyo ba talagang maging bahagi ng krimen ni Gabriel at Vanessa? Dahil kung dadalhin niyo ako, kayo ang unang hahanapin ng mga pulis. Natigilan ang mga lalaki. Tumingin sila sa laptop sa dami ng mga dokumentong nakabukas. Ang akala nilang madaling trabaho ay biglang naging isang banta sa kanilang sariling kalayaan. Hindi namin kailangan ng gulo, ma'am, sabi ng isa. Kung gayon, umasil kayo. At sabihin niyo sa amo niyo ang maling akala na kaya niyo akong kontrolin ay ang pinakamalaking pagkakamali niyo. Matapang na sagot ni Lorna. Umalis ang mga lalaki, naiwan si Lorna na humihinga ng malalim. Ang bawat tagumpay ay maliit, ngunit sapat na para maramdaman niya ang unti-unting paghina ng kapit ni Gabriel sa kanya. Ngunit alam ni Lorna, ito ay simula pa lamang. Ang tunay na laban ay magaganap sa harap ng Board of Directors kung saan walang takbuhan at walang tago. Matapos ang insidente sa apartment, hindi na nag-aksaya ng oras si Lorna. Alam niyang kapag nalaman ni Vanessa na nabigo ang kanyang mga tauhan, mas magiging agresibo ang mga ito. Kailangan niyang ilabas ang kanyang ace, ang suporta ng mga taong tunay na nagpapatakbo sa kumpanya ang mga driver. Sa isang tagong warehouse sa labas ng lungsod, nagtipon-tipon ang mahigit 50 driver ng Soriano Logistics. Ito ang mga taong matagal nang naghihinagpis sa ilalim ng pamumuno ni Gabriel. Mga taong pinagkaitan ng overtime pay, pinilit na magmaneho ng mga sirang truck, at tinakot na tatanggalin sa trabaho kapag nagreklamo. Mga kasama, panimula ni Lorna sa harap ng mga ito, ang boses ay matatag at puno ng pag-asa. Alam niyo kung gaano ko pinaghirapan ang bawat kumpanya na ito. Hindi ito kay Gabriel. Hindi ito kay Vanessa. Ito ay sa inyo dahil kayo ang nagpagod at nagpuyat para maitayo ang bawat brick ng Soriano. Naghiyawan ng mga driver. Ang galit nila ay nakatutok sa maling pamamahala. May ebidensya ako, patuloy ni Lorna habang ipinapakita ang flash drive. Mga kontratang peke, mga bank account na ginamit sa money laundering, at mga records na magpapatunay na ang lahat ng utang na pinapasa nila sa atin ay gawa-gawa lang nila para mapunta ang pera sa bulsa nila. Pero Lorna, malakas sila. Paano natin sila lalabanan? Tanong ng isa sa mga driver. Sa board meeting sa Lunes, sagot ni Lorna. Doon inimbitahan ni Gabriel ang lahat ng investors para ipakita ang tagumpay nila. Doon natin ipakikita ang katotohanan. Pero kailangan ko kayo. Kailangan ko kayong maging saksi. Hindi na nagdalawang isip ang mga driver.
Ang pagmamahal nila kay Lorna na itinuring nilang tunay na ina ng kumpanya ay higit pa sa anumang takot kay Gabriel. Samantala, sa loob ng marangyang opisina ni Gabriel, hindi may pinta ang muka ng CEO. Nakatanggap siya ng abiso na ang mga pangunahing investors ay nagtatanong tungkol sa mga ulat ng audit na lumalabas sa internet. Mga impormasyong hindi niya alam kung paano kumalat. Vanessa, ano na naman ito? Sigaw ni Gabriel. Bakit may mga post sa social media tungkol sa ating accounting? Hindi ko alam, sagot ni Vanessa, na nayon ay halos mapunit na ang buhok sa inis. Siguro ay may nag-leak mula sa loob. Lorna? Bulong ni Gabriel. Si Lorna lang ang may alam ng mga records na yan. Hindi siya makakarating sa Lunes, Gabriel. Sisiguraduhin ko yon, pagbabanta ni Vanessa. Ngunit sa likod ng kanyang boses, ramdam niya ang kaba. Ang bidang nakatago si Lorna ay hindi na lang isang ordinaryong babae na naghahabol ng hustisya. Siya ay naging isang strategist na humahawak sa leeg ng kumpanya. Hindi alam ni na Gabriel at Vanessa na sa bawat araw na papalapit ang Lunes, unti-unti silang kinukulong ng sarili nilang mga kasinungalingan. Habang naghahanda ang magkasintahan para sa kanilang victory party, sa kabilang banda si Lorna ay tahimik na nag-aayos ng kanyang isusuot para sa Lunes. Hindi ito isang gown. Ito ay isang simpleng damit na magpapaalala sa lahat kung saan sila nagsimula, isang damit ng isang babaeng marangal na handang bawiin ang kanyang dignidad sa harap ng publiko. Ang Lunes ay hindi magiging pagdiriwang ng tagumpay ni Gabriel. Ito ang magiging araw ng paghuhukom. Ang araw ng board meeting ay dumating. Ang grand ballroom ng hotel ay puno ng mga investors, media, at mga prominenteng personalidad sa industriya ng logistics. Sa harap nakatayo si Gabriel at Vanessa, nakasuot ng mga haling suit at gown, puno ng ngiti habang pinapalakpakan ng madla. Salamat sa inyong tiwala, panimula ni Gabriel sa mikropono. Ang Soriano Logistics ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ay isang pamilyang nagbunga ng determinasyon at tamang pamamahala. Ngunit bago pa man makapagpatuloy, bumukas ang mga pinto ng ballroom ng malakas. Pumasok si Lorna, suot ang isang simpleng puting barot saya na nagpapaalala sa kanyang pinagmulan, ang babaeng nagtitinda ng kanin sa Benche, San Fernando. Kasunod niya ang mahigit 30 driver na nakasuot ng kanilang mga uniforme. Tumahimik ang buong silid, nagbulungan ang mga tao. Gabriel, hindi ka pa tapos magsalita? Wika ni Lorna. Ang kanyang boses ay malinaw at matapang na umalingaw-ngaw sa buong hall. Dahil ang kwento ng tagumpay na binabanggit mo ay kulang ng isang mahalagang bahagi ang katotohanan. Lorna, security. Paalisin niyo ang babaeng yan. Sigaw ni Gabriel, bakas ang matinding panic sa kanyang muka. Ngunit hindi kumilos ang mga security. Alam nila ang mga driver na kasama ni Lorna. Ang ilan sa kanila ay kaibigan at kumpare ng mga gwardiya sa loob. Hayaan niyo siyang magsalita. Wika ng isa sa mga major investors na matagal nang may duda sa mga ulat ni Gabriel. Umakyat si Lorna sa entablado. Hindi siya natakot nang harangin siya ni Vanessa. Vanessa, tapos na ang laro mo. Binuksan ni Lorna ang projector. Sa malaking screen, lumabas ang mga dokumentong galing sa flash drive, mga orihinal na resibo, mga bank transfer na pumasok sa account ni Vanessa, at ang mga pekeng pirma na ginawa ni Andres. Ito ay mga kontratang ginawa para ubusin ang pondo ng kumpanya at ilipat sa mga dummy accounts ni na Gabriel at Vanessa, paliwanag ni Lorna. At ang mga utang na pilit ninyong ipinapasa sa mga driver at sa akin na rito, ang mga patunay na gawa-gawa lang ninyo ang mga ito. Ang mga mukha ng mga investors ay nagbago mula sa paghanga patungo sa galit. Si Gabriel ay nanginginig na sa kinatatayuan.
Sinubukan niyang agawin ang mikropono, ngunit hinarang siya ni Mang Berting. Gabriel, matagal na kaming nabulag dahil sa utang na loob namin sa'yo noong simula. Ani Mang Berting sa harap ng lahat. Pero ngayon, nakita na namin ang tunay mong mukha. Nagsimulang magkagulo ang media. Ang mga flash ng camera ay sunod-sunod na tumutok kina Gabriel at Vanessa. Ang babaeng akala nila ay madali nilang itataboy ay siya palang magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Hindi lang ito basta audit. Pagpapatuloy ni Lorna nakatingin ng diretsyo kay Gabriel. Ito ay pagbawi sa lahat ng ninakaw nyo sa mga taong nagtiwala sa inyo. Gabriel, pinatunayan mo na ang pera ay kayang bumili ng lahat maliban sa dangal ng isang babaeng nagturo sa'yo kung paano magmaneho ng unang truck mo. Sa bawat salitang binitawan ni Lorna, ramdam niya ang bawat bigat ng nakaraang 20 taon na unti-unting humihiwalay sa kanyang balikat. Wala nang takot, wala nang hiya. Ang tanging natira ay ang hustisya na matagal na niyang ipinaglalaban. Ang mga investors ay nagsimulang tumayo at lumabas, habang ang ilan ay agad na nakipag-usap sa kanilang mga abogado. Ang imperyong Soriano ay guguho na at sa harap ng lahat ang babaeng itinuring na tinderang sinuwerte ay kinikilala na ngayon bilang ang tunay na arkitekto ng kumpanya. Ang ballroom ay naging sentro ng kaguluhan. Ang mga investors na dati ay nag-aagawan para makipagkamay kay Gabriel ay nagmamadaling lumisan na tila ayaw madamay sa paparating na bagyo ng mga kasong legal. Si Vanessa na dati ay nakataas ang no at puno ng kayabangan ay tila isang manikang nawalan ng tali, nanginginig na katingin sa kung saan-saan habang sinusubukang i-delete ang mga files sa kanyang telepono. Si Gabriel naman ay tulala. Tinitigan niya si Lorna na ngayon ay nakatayo sa gitna ng entablado, hindi bilang isang asawang inabandona, kundi bilang isang leader na hawak ang kapalaran ng kumpanya. Lorna, pag-usapan natin ito. Pabulong na sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay wala ng otoridad. Pwede nating ayusin ito. Ibalik mo ang mga gamit ko at babalik tayo sa dati. Tiningnan siya ni Lorna nang may malalim na awa, hindi para sa kanya, kundi para sa taong naging asawa niya na nilamon na ng sarili niyang kasakiman. Gabriel, ang dati ay hindi na maibabalik. Ang pagkakamaling ginawa mo ay hindi lang sa kumpanya, kundi sa dangal na ipinagkatiwala ko sa iyo. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang mga otoridad. Hindi ang mga pulis na hawak ni Gabriel, kundi ang mga opisyal mula sa NBI na dinala ni Lorna. Mr. Gabriel Soriano at Miss Vanessa Reyes Cayo ay iniimbestigahan sa kasong estafa, tax evasion at money laundering, wika ng opisyal, habang nilalagyan ng posas ang mga pulso ni Gabriel. Si Vanessa ay nagsimulang mag-hysterical. Hindi ako ang mastermind. Siya ang nag-utos sa akin. Gabriel, sabihin mo sa kanila. Nagsimilang magsisihan ang dalawa. Ang pagmamahalang ipinagmalaki nila sa ballroom ay mabilis na naglaho sa harap ng rehas ng kulungan. Sa paningin ng mga media, ito ang pinakamalaking scandal sa industriya ng logistics. Habang inilalabas si Gabriel, saglit siyang huminto at tumingin kay Lorna. Bakit mo ginawa ito, Lorna? Sinira mo ang buhay ko. Hindi ko sinira ang buhay mo, Gabriel, sagot ni Lorna ng mahinahon. Sinira mo ang sarili mong buhay nung pinili mong maging magnanakaw kaysa maging matapat. Ang kumpanyang ito ay hindi sayo. Ito ay sa mga taong nagtatrabaho rito. Nang makalabas ng dalawa, unti-unting kumalma ang ballroom. Ang mga driver ay nagpalakpakan. Si Mang Berting ay lumapit kay Lorna at inabutan ito ng panyo. Tapos na, Lorna. Pero ano na ang mangyayari sa Soriano Logistics? Tanong ng matanda. Tumingin si Lorna sa paligid. Ang mga natitirang empleyado
ay naghihintay ng kanyang susunod na hakbang. Hindi ito matatapos. Ang Soriano Logistics ay mananatili, pero hindi na ito Soriano Logistics. Mula ngayon, ito ay magiging pag-aari ng bawat isa sa inyo. Ang Soriano Logistics ay guguho bilang isang korporasyong pag-aari ng isang tao. Ngunit ito ay muling isisilang bilang isang kooperatiba, kung saan ang bawat driver, bawat mekaniko at bawat empleyado ay may boses at bahagi. Ang pangalang Soriano ay papalitan at ang bagong simula ay nakapaloob sa kamay ng mga taong tunay na naghirap. Sa labas ng hotel, nakita ni Lorna ang mga balita sa TV screens. Ang pangalan niya ay nakalimbag sa mga headlines. Lorna Dela Cruz, ang babaeng nagbabagsak sa isang dambuhala. Hindi siya tuwang-tuwa. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding kapayapaan. Ang lahat ng bigat ng kanyang nakaraan ay wala na. Ngayon, sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, siya ay malaya. Ang mga sumunod na araw ay naging abala sa pag-aayos ng mga legal na dokumento. Hindi naging madali ang paglipat ng pagmamay-ari ng kumpanya. Ngunit sa tulong ng mga matatapat na abogado na naniwala sa adikain ni Lorna, unti-unting naging formal ang pagtatatag ng kooperatiba. Ngunit sa gitna ng tagumpay, may isang bahagi ng puso ni Lorna ang nananatiling mabigat si Andres. Matapos ang pagkakaaresto kay Gabriel hindi nagtagal, ay sumuko rin si Andres sa mga otoridad. Sa tulong ng abogado, nalaman ni Lorna na kusa pa lang nagtapat si Andres matapos makita sa balita ang pagkakaaresto ng kanyang amo. Pinuntahan ni Lorna ang kapatid sa detention center. Nang makita niya ito, payat na payat, gusot ang buhok at bakas ang pagsisisi. Hindi napigilan ni Lorna ang mapaluha. Ate? Bulong ni Andres nang makita siya sa kabilang panig ng salamin. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Gusto ko lang naman makatulong sa operasyon ni Inay. Andres, ang pera ay hindi dahilan para ipagpalit mo ang dangal natin. Sagot ni Lorna. Ang boses ay seryoso, ngunit hindi puno ng galit. Ang pagkakamali mo ay may kaakibat na parusa. Hindi kita ililigtas sa batas, pero sisiguraduhin kong magkakaroon ka ng tamang depensa para pagbayaran mo ito ng tama. Handa akong magbayad, ate, iyak ni Andres. Kahit makulong ako, tatanggapin ko. Basta patawarin mo ako. Sumingin si Lorna sa kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, nakita niya, hindi ang lalaking nagtaksil sa kanya, kundi ang bata na minsan niyang ipinangako nga alagaan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na ibabalik natin ang dati, Andres. Ang pagpapatawad ay para sa aking sariling kapayapaan. Pagbayaran mo ang kasalanan mo, at kapag lumabas ka, sisiguraduhin mong hindi na muling mabubulag ng pera ang iyong paningin. Umalis si Lorna sa detention center nang may gaan sa kanyang dibdib. Hindi niya kinailangang bumalik sa nakaraan para makamit ang hustisya. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagkakakulong ng mga may sala. Ito rin ang paglaya ng sariling puso mula sa tanikala ng pot. Sa kabilang banda, dumating ang balita mula sa kulungan si Vanessa at Gabriel ay patuloy na nagsisisihan. Ayon sa mga ulat, si Vanessa ay nakipag-deal na sa korte para maging state witness laban kay Gabriel kapalit ng mas mababang sentensya. Ang pagmamahalan na akala nila ay hindi matitinag ay naging dust na lamang sa harap ng kanilang sariling mga interes. Para kay Lorna, ang bahaging ito ng kanyang buhay ay sarado na. Hindi na niya kailangang bisitahin ang mga taong nagtaksil sa kanya. Ang focus niya ngayon ay ang mga driver na umaasa sa kanya, ang mga pamilyang kailangang makakain, ang mga batang kailangang makapag-aral. Sa kanyang paglalakad palabas ng detention center, sinalubong siya ng liwanag ng araw.
Nakita niya si Mang Berting na naghihintay sa labas. May hawak na isang baso ng mainit na kape. Lorna, handa na ang lahat para sa unang meeting natin bilang kooperatiba, sabi ng matanda. Ngumiti si Lorna. Tara na, Mang Berting, marami pa tayong dapat gawin. Ang hustisya ay nakamit, ang pagpapatawad ay naibigay, at ang hinaharap ay naghihintay. Hindi na siya ang babaeng naghihintay na maging sinuwerte. Siya na ngayon ang gumagawa ng sarili niyang swerte. 1 taon ang lumipas. Ang gusali na dating nagtataglay ng pangalang Soriano Logistics ay wala na. Sa halip isang bagong karatula ang nakapaskil sa harap nito, LDC Transport Cooperative. Ang dating malawak at malamig na opisina ni Gabriel ay binago ni Lorna. Ginawa niya itong isang komunal na lugar kung saan ang bawat driver ay may espasyo para magpahinga, kumain at mag-usap tungkol sa kanilang mga pamilya. Sa loob ng gusali, nagbukas si Lorna ng isang maliit ngunit malinis na kantina, ang kainan ni Nanay Lorna. Hindi ito isang marangyang negosyo. Ang mga putahe ay simple ginisang monggo adobo at mainit na kanin na sapat para sa mga driver na pagod galing sa kalsada. Ngunit sa bawat plato na inilalabas ni Lorna, naroon ang pagmamahal na matagal niyang itinago at hindi kailanman pinahalagahan ng kanyang dating asawa. Ate Lorna, isang kape po, tawag ng isang batang driver. Sige heto, nakangiting sagot ni Lorna. Hindi na siya tinatawag na ma'am o CFO. Ang tawag sa kanya ngayon ay nanay, isang bansag na mas matamis pa sa kahit anong titulong na kamit niya noon. Sa labas ng gusali, nakita ni Lorna ang mga bagong truck na may tatak ng kooperatiba. Lahat ng ito ay bunga ng maayos na pamamahala at pagbabahagi ng kita sa mga empleyado. Wala nang naiiwan, wala nang nabababaon sa utang. Lahat ay may bahagi. Minsan nakakatanggap siya ng balita tungkol kay Gabriel mula sa mga pahayagan. Si Gabriel ay nahatulan ng mahabang panahon sa kulungan at ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno. Hindi na siya ang makapanyarihang CEO na kinakatakutan ng lahat. Siya na lamang ang bilanggo na naghihintay ng paglipas ng panahon sa likod ng rehas. Hindi na nakakaramdam si Lorna ng galit. Ang tanging nararamdaman niya ay awa-awa dahil sa laki ng sinayang na pagkakataon ng taong naging kasama niya sa buhay. Isang hapon habang magliligpit si Lorna ng mga pinggan, pumasok ang isang bisita, si Andres. Nakasuot ito ng simpleng damit, kakatapos lang ng kanyang parol sa kulungan. Payat pa rin ito, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakahanap na ng kapayapaan. Ate, boses nito na puno ng pagdadalamhati. Andres, sagot ni Lorna. Inilapag niya ang hawak na basahan at lumapit sa kapatid. Nag-apply ako sa kabilang barangay bilang maintenance crew. Gusto ko lang magpaalam na magsisimula na ako ng bagong buhay. Hindi ko tatanggapin ang tulong mo, ate. Gusto kong maranasan kung paano maghirap para sa sarili kong kabuhayan, wika ni Andres. Ngumiti si Lorna at hinawakan ang kamay ng kapatid. Sige Andres, yan ang unang hakbang para maging tunay na lalaki. Huwag kang susuko. Umalis si Andres at sa pagtalikod nito, nakita ni Lorna ang isang bagong simula, hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga taong kanyang minahal at pinatawad. Paglabas ni Lorna sa kantina, huminga siya ng malalim. Ang hangin ay sariwa. Sa kanyang pagtanda, hindi na siya ang babaeng naghahabol ng pagkilala mula sa ibang tao. Siya ay si Lorna de la Cruz, ang babaeng nagtayo ng kanyang sariling kaharian
mula sa mga guho ng nakaraan. Hindi niya kailangan ng asawa na nagtataksil, hindi niya kailangan ng mansyon na puno ng utang, at hindi niya kailangan ng titulong hindi totoo. Ang kailangan niya ay ang pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa kanya at ang kapayapaan na matatagpuan sa bawat pagtulong sa kapwa. Habang lumulubog ang araw nakatayo si Lona sa pintuan ng kanyang kantina, pinapanood ang mga truck na papalabas ng gate. Ang pangalan niya ay hindi na nakaukit sa mga kontratang peke, kundi sa puso ng mga taong kanyang binigyan ng bagong pag-asa. Tapos na ang teleserye ng kanyang nakaraan. Nagsimula na ang totoong buhay.